Ikaw! Oh, ikaw. Ikaw nga na magulang, ikaw nga na may anak na nag-aaral pa, at ikaw nga na may anak na nagmo-module. Dapat mo itong panoorin. Ang ating topic ngayon ay ang 10 utos ng module. So dito natin malalaman kung ano dapat natin gawin habang nagtuturo sa mga module. At dito nga natin malalaman kung ano ang dapat natin gawin habang nagtuturo ng module sa ating mga anak. So ano pang hinihintay natin? Simulan natin to. Hello mga kusa at welcome back nga sa Chris Walden Kids. Lahat ng mga mag-aaral ay nag-aaral na lang sa bahay. So may online school at modular. So ito nga yung modular, yung module. So sa module, meron tayong 10 utos dyan. Dapat natin gawin habang nagtuturo ng module. So ito nga ang 10 utos ng module. Dapat nyo itong pakinggan. So number 1, mag-aral ka. Bakit kailangan mong mag-aral? Kasi nga, ikaw yung magiging teacher ngayon. Ikaw ang magtuturo sa iyong anak. So, yung module na yan, habang hawak mo, ikaw ang teacher ngayon. So, lahat na nakasulat dyan, ikaw ang magtuturo. So, mismong ikaw, magulang ka, kailangan mong mag-aral ulit. Para lahat ng ituturo mo sa anak mo, ay maituro mo ng maayos. Mismong ikaw, mag-review ka. Mag-aral ka o mag-research ka. So, lahat nga ng ituturo natin sa mga anak natin, may ituturo natin ng maayos. Normal na nakakalimot tayo sa mga subject na tinuturo natin sa mga anak natin. Lalo na kung mga high school ang tinuturuan natin. Kung anak natin ay high school, mahirap nga naman ito dahil algebra, babalikan natin. So, kailangan natin reviewin ito. Kanya ang unang utos ng module, mag-aral ka. Balikan mo yung mga subject na pinag-aralan mo na dati dahil ikaw nga ang teacher ngayon, ikaw magtuturo sa anak mo. So, hindi ko na uulitin pa, mag-aral ka. So, dumako tayo sa pangalawang utos. At ang pangalawang utos ay patayin ang gadgets. Bakit kailangan patayin ang gadgets? Dahil habang nagtuturo ka, pag may gadgets dyan, malamang hawak-hawak mo yung gadget mo. Cellphone ka ng cellphone, Facebook, YouTube. So, kung ano mang ginagawa mo dyan, baka nagtitiktok ka pa habang nagtuturo. So, para makapag-focus ka sa pagtuturo, patayin ang gadgets. Isa pang patayin mo yung TV nyo. Bakit? Kailangan yung patayin yung TV nyo dahil nga, nandyan na yung mga Korean novela na inaabangan nyo. Nandyan yung mga teleserye. Nandyan yung mga inaabangan yung TV show. So, how can you focus on your teaching sa inyong mga anak kung nanonood ka ng TV? Kailangan natin patayin ng mga gadgets. Hanggat maaari, patayin natin, wag lang natin ilayo. Kasi once na may mag-beep dyan or mag-notification sa inyo, agad pupuntahan yung cellphone, iiwanan nyo yung tinuturuan nyo. Hindi masamang mag-cellphone, pero habang nagtuturo tayo sa mga anak natin ng module, mag-focus po tayo sa pagtuturo. Kahit anong gadgets man yan, TV, cellphone, or radyo man yan, basta naaaliw ka, hindi ka makakapag-focus sa pagtuturo. So, let's focus sa mga anak natin at turuan natin sila ng maayos. So, kung nandyan nga ang gadgets, so wala rin pagtuturong maayos. Dumako naman tayo sa pangatlong utos. At ang pangatlong utos nga ay magturo sa umaga, wag sa gabi. Bakit magturo sa umaga at wag sa gabi? Dahil nga pag gabi, dito makakaranas ka ng antok. Hindi ka na rin makafocus dahil nga may mga hinahawakan kang pelikula. Sa gabi kasi madalas nandiyan yung mga teleserye natin. So kung hindi man sa TV, malamang sa cellphone mo. Mag-browse ka sa YouTube, mag-search ka sa Facebook, or baka i-google mo pa para ma-search mo kung saan ka pwede manood kung gusto mong Korean novela or mga teleserye man yan. At syempre, pag gabi, mas gusto mo magpahinga na lang. Gusto mo nakahiga ka, yan yan, nagka-gadgets ka. So paano ka makakapagturo kung gabi tayo magtuturo? Ang gabi ay oras ng pahinga. Pag gabi tayo nagtuturo, mas inaantok tayo. So, mas gusto natin magpahinga na nga lang sa gabi. So, take natin yung time na magturo sa umaga dahil mahaba ang umaga. Ang gabi, mahaba din yan pero mas mahaba yung gusto nating pahinga. Huwag tayong tamarin magturo sa umaga dahil nga mas magandang magturo sa umaga, maliwanag, hindi tayo aantokin. So, yung gusto natin ituro sa anak natin, mas may papaliwanag natin ng maayos. So dumako naman tayo sa pang-apat na utos ng module.
At ang pang-apat na utos nga ng module ay maganda ka ng panggising sa sarili mo. Dito, kailangan mo maganda ng yelo, tubig, toothpick. So, yelo nga, dahil pag inaantok ka, ilagay mo yan sa likod mo, lagay mo sa batok mo, tingnan natin kung hindi ka magising. Yung toothpick naman, itukod mo dito sa mata mo. Para lagi kang dilat. Kasi nga, pag inaantok tayo, nawawala tayo sa focus sa pagtuturo. Or magtimpla ka ng kape or bumili ka ng energy drink dyan. Basta as long na hindi ka aantokin para matutukan natin yung mga anak natin. Sa pang-apat na utos na ito, isang ang kalaban natin dyan ay yung antok. Siyempre nakakaantok nga naman magturo. So bilib ako sa mga teachers na nagtuturo sa paaralan. Gisingin nyo ang sarili nyo in any ways. Kailangan natin labanan yung antok natin dahil pag hindi natin nilabanan to, baka mamaya tulog na tayo, nag-aaral pa yung anak mo. Yung module, puro sulat na lang, hindi na naituro ng maayos. So madami naman dyan na pwede panlaban ng antok. So kung ano yung alam mong paraan, gawin mo. So wag lang tayo dun sa pinagbabawal na gamot. Hindi naman tayo mga adik. Mga teacher tayo. Teacher na magulang. Ang ikalimang utos ng module ay huwag kang mag-transform. Bakit ako nakaganto? Dahil nga madalas pag nagtuturo tayo, nagtatransform tayo. Ano ba yung transform? Biglang nag-iiba yung attitude natin. Biglang nag-iiba yung mood natin. Dito nga masisigawan natin yung mga anak natin, nagkamali lang ng konti. Dito nga may ihagis natin yung module natin ng hindi sinasadya. At dito din makakapagdabog tayo ng hindi natin kontrolado. Dahil nga mahirap magturo, kaya balikan natin yung unang utos, mag-aral tayo para may maituro tayo sa mga anak natin. Madalas nga nagiging hope tayo. Galit na galit, gustong manakit. Yung pagta-transform nga natin ay pagdidisiplina lang natin sa mga anak natin. Pero wag tayo mabilis suminit yung ulo. The more na nagagalit tayo, the more na nagta-transform tayo, mas hindi na nakaka-focus yung mga anak natin dahil natatakot na sila sa atin. Imbis na alam nila yung sagot, hindi na nila masagot ng maayos. Kuha nyo ba ako mga kusa? Hindi porket nagta-transform tayo, hindi porket nag-iiba yung mood natin, ibig sabihin, masamang teacher na tayo o masamang magulang na tayo. Hindi nyo din kaming mga magulang dahil mahirap talagang magturo dahil hindi naman kami totoong teacher, hindi naman kami talaga nagtuturo. Ginagawa namin yung pagtuturo para sa anak namin dahil nga naka-home study tayo. So modular or online class man yan, module pa rin ang gagamitin natin. Kailangan natin ituro yan sa anak natin. Kailangan rin natin makontrol yung emosyon natin dahil nga gusto rin natin matapos din yung module na tinuturo natin. Pero kung maaring iwasan natin dahil nga mas hindi nakakapag-focus yung mga anak natin dahil natatakot sila sa atin. Utos number 6. So ang ika-6 na utos ng module ay huwag buklatin ang likod ng module. Bakit huwag buklatin ang likod ng module? Dahil nandyan yung sagot sa mga tanong sa module. Iwasan natin yung titignan natin yung likod ng module dahil nga imbis na ituro natin na maayos minsan sa sobrang pagmamadali natin, titignan natin yung sagot sa likod at isusulat na lang natin dun sa module mismo. Yang sagot na yan na nasa likod ng module, ginawa yan para kung ano man yung mga itatanong mo sa anak mo, mga ituturo mo sa anak mo, base dun sa module na mga tanong, makikita mo kung tama ba yung sagot nila, tignan mo yung likod, pero wag mong gamitin basihan yung likod para sagutin yung module. Mga kusa, hindi ko naman sinasabing ganun tayo, pero possible na pwede natin gawin yon. Lalo na kung nahihirapan tayo sa tanong. So balik tayo pa rin sa number 1 na utos, mag-aral tayo. So aralin natin kung ano man yung mga tanong para hindi tayo tumitingin sa likod ng module. Pag tumingin tayo sa likod, parang dinaya na rin natin yung sarili natin. So yung tinuturo natin sa mga anak natin, parang dinaya na rin natin. It's better na mahirapan tayo kaysa yung titignan natin yung sagot sa likod. Kuha nyo! Utos number 7. Huwag mag-call a friend. Ano nga ba yung huwag mag-call a friend? Huwag tayong tumawag ng kapitbahay, huwag tayong tumawag ng kakilala, huwag tayong magtanong sa mga kaibigan natin. At lalong huwag mong paturuan sa iba yung anak mo. Mas magandang tayo yung nagtuturo mismo sa mga anak natin para yung tinuturo natin accurate ng galing sa atin. So kung mali man yun, tinuro mo, at least alam mo, nagkamali ka rin. So may tuturo na natin sa mga anak natin yung topic na hindi natin naituro ng maayos nung una. Dahil kung magpo-call a friend tayo, hindi mo maiwasang magpapamerienda ka pa, baka magbayad ka pa, o
O baka pag mali yung tinuro, sisihin mo pa. Kaya yan nga mga kusa, mas maganda nang galing sa atin yung turo pagkakamali natin o tama man ang turo natin, at least nang galing sa atin. Natutukan natin yung mga anak natin at alam nila nang galing sa atin yung pagtuturo. Mas maganda talaga na tayo yung magtuturo kasi mas nakaka-focus sila sa atin. Dahil tayo yung magulang, mas magpo-focus sila sa pakikinig sa atin. Utos number 8! Yan nga mga kusa, ang utos number 8, ang ikawalong utos ng module ay wag boses megaphone. Ano nga ba yung wag boses megaphone? Minsan nagtuturo tayo, sobrang lakas na ng boses natin, naririnig na ng kapitbahay. Parang kapatid to ni utos number 5 na wag mag-transform. Dahil nga, pag boses megaphone tayo, parang naka-microphone, feeling ng mga anak natin, sinisigawan natin sila. Kahit ang intention natin ay parang disiplinahin nga lang sila. Dahil mga bata nga sila, so mas madali silang matakot, so ma-out of focus na naman sila. Mga kusa, yung anak natin, nandyan lang yan sa harapan natin, so hindi natin kailangan lakasan yung boses natin na parang sinisigawan natin na tinatawag natin na pagkalayo-layo. So kung takot sila, hindi sila makakapag-focus, yung utak nila, naiisip nila yung galit natin. Hindi naman tayo galit, pero yun yung naiisip nila kasi nga sumisigaw na tayo. Part pa rin ng pagdidisiplina, pero hanggat maaari, iwasan natin yung sumisigaw or mataas yung boses or malakas yung boses. Iwasan natin yan dahil nga feel na mga anak natin, pinapagalitan agad sila. So minsan, nasa kalagitnaan pa lang tayo, tumataas na yung tono ng boses natin dahil nga gusto na rin natin matapos yung module. Pero yun nga mga kusa, intindihin nyo kaming mga magulang, minsan talaga mahirap magturo, hindi po ganun kadali magturo. Kaya nga meron tayong mga utos ng module para matutunan nyo kung ano yung dapat natin gawin sa pagtuturo ng module. Kuha nyo! Ikasyam na utos mga kusa. Ikasyam na utos ng module ay kumain bago magturo. O bakit kailangan kumain bago magturo? Simpleng-simple yung mga paliwanag dyan, kusa, dahil pag may laman yung tiyan mo, hindi ka irritable, hindi ka naghahanap ng kung ano-ano ngangatain, nakafocus ka sa pagtuturo. At pag may laman nga yung tiyan mo, mas nagpo-function yung buong pag-iisip mo. So nakakapag-isip ka ng maayos, mas nakakapagturo ka ng maayos. Yung mga gusto mong ituro sa anak mo, mas natuturo mo ng detalyado. Kung gutom ka, mag-iisip ka magluto, magtimpla ng kape, bumili sa tindahan. Kung mawawala na naman yung focus natin sa pagtuturo, mas maganda kasi habang nagtuturo tayo, nandun na. So ano ba yung nandun na? Nandun na tayo, hindi na tayo aalis sa harap nila. Tuturo na natin yung buong module na yan hanggang matapos. Mga kusa, kung gutom ka, dyan na papasok yung tataas yung boses natin, magta-transform tayo kasi nga, hindi nakakapag-focus yung utak natin dun sa gusto nating gawin na ituro yung module sa anak natin. Kumain muna tayo bago magturo ng module. Dahil nga sabi ko rin, wag sa gabi magturo ng module sa umaga. So kumain ka ng breakfast bago ka magturo, kumain ka ng lunch bago ka magturo. Wag sa gabi kasi nga antokin na tayo. So ang huling utos nga ng module, ang ikasampung utos ng module ay kumuha at ibalik ang module. Simpleng-simple. Pagkuha natin ng module, sasagutan, ibalik natin. Dahil hindi natin pagmamay-ari ang module na yan, binigay ang module na yan sa atin para sagutan ng anak natin dahil nga naka-home study tayo. At syempre mga kusa, kung hindi mo ibabalik, paano magkakagrade yung anak mo? Paano natin malalaman kung ano ba yung mga naging resulta ng pagtuturo natin? Yung kinuha nating module, so nasagutan na natin yan. Pag okay na lahat, wala nang mintis, lahat na ng tanong nasagutan, ibalik na natin. Syempre mga kusa, gumising tayo ng maaga dahil madalas maaga ang kuhaan ng module, maaga ang balikan ng module. May mga eskwelahan na ibalik mo yung module ngayon pero bukas ka kukuha. Kailangan natin mag-alarm or gisingin kung sino naman yung kukuha ng module at magbabalik ng module. Yan na nga ikasampung utos dahil pag hindi natin naibalik yan, so walang grade yung anak natin, walang result yung mga tinuro natin. Pag pinatambay nyo yung module sa bahay nyo, sayang yung efforts na tinuro nyo sa mga anak nyo. Yan nga mga kusa ang 10 utos ng module. So dapat sundin natin yan, gawin natin yan para mas maituro natin na maayos yung module na itinuturo natin sa mga anak natin. Pag kumpleto ka na itong 10 utos na to, tsak, swak yung pagtuturo mo. Yan nga mga kusa, sana may mga natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko sa 10 utos ng module.
Hindi madali nga magturo dahil nga hindi naman tayo teacher, pero kailangan nating gampanan as parents. So nandito lang tayo para manalay sa mga anak natin. Sino ba namang gusto na magulang na walang matutunan yung anak natin? So lahat tayo gustong matuto yung anak natin. Kaya mas maganda sa ating nagmula ang gabay sa pagtuturo. Kasabihan nga na tayo ang unang guro ng ating mga anak. Kaya gabayan natin yung mga anak natin, patuloy lang sa pagtuturo. Palakpakan natin yung mga magulang dyan. Yan nga mga kusa at salamat sa panonood. Chris Ralden Kids, don't forget to subscribe. Ako nga pala si Dada J. Ako yung narrator ngayon. Patuloy pa rin yung COVID, dumadami pa rin yung mga positive. So, mag-ingat po tayong lahat. Pag nasa labas, mag-face mask or mas mabuti mag-face shield. So, sa pagkuha ng module, syempre lalabas tayo, pupunta tayo dun sa eskwelahan. Mag-face shield po tayo at mag-face mask para makaiwas mahawa dun sa pandemya, yung COVID niya. Yan nga mga kusa, ako nga si Dada Jen ng Chris Ralden Kids. Maraming salamat po. Sana may natutunan kayo sa 10 utos ng module. Alam ko naman lahat tayo relate dito. So maraming salamat nga po ulit. Don't forget to subscribe, Dada J of Chris Ralden Kids.